So ito yung personal experience ko sa paggamit ko nitong Amazfit TRX 3. Yung sabihin ko lang po sa inyo sa mga interesado or gustong bumili ng ganitong smartwatch. Ito lang yung kung paano ako gumamit. Hindi ko siya mare-review yung full specs nito, yung kabuuhan. Basta yung sasabihin ko lang po dito kung paano ko siya ginagamit. So ganito po ako gumamit ng smartwatch na to. Ginagamit ko po siya bilang isang daily wear na relo. Yung basic lang niya. Talaga yung pinaka gusto ko dito yung accurate timekeeping. Meron akong mga relo ng mga quartz, digital. Kaso nga lang, kahit mga quartz sila, mas accurate sila compare sa mga automatic, pero hindi sila kasing accurate ng smartwatch, kasi yung smartwatch naka-connect sa phone. Yung mga phone kasi natin, ito yung mga accurate when it comes to timekeeping, kasi yung mga phone natin is, kung tama ba ako, may atomic clock siya na kung ano mismo yung pinaka-oras, eksaktong oras, yun din yung nagsisync sa mga phone natin. So, ganun din po sa smartwatch. So, itong smartwatch na to, ginagamit ko siya bilang pinakarelo ko. Kasi napaka-accurate niya kasi connected siya sa phone ko. Pero, dapat, kung gusto mo maging accurate talaga yung pinaka-seconds ng smartwatch nyo, dapat palaging naka-on yung Bluetooth. Kasi kapag hindi nyo naka-on yung Bluetooth, ang mangyayari sa smartwatch natin, parang magagaya lang siya sa standard watch natin ng mga quartz. Doon siya yung meron siyang built-in pa rin na kahit hindi siya naka-connect sa Bluetooth, gagana pa rin yung yung timekeeping niya. Pero nag-range pa rin siya ng parang kagaya ng mga quartz watches natin na plus or minus 15 seconds a month kapag naka-off yung Bluetooth. So, para siyang basic lang na relo. Pero kapag naka-on kasi yung Bluetooth nito at connected sa phone natin, yun yung pinaka-accurate niya na oras. Kaya yun yung ginagawa ko. So palaging naka-on yung Bluetooth nito. And then, tawag ba nito? Yung naka-ganon, yung rest. Tama ba? Rest to wake. Yung ganon. Pag ganon mo siya ay mag-light up. Mag-light up yung face ng watch. Hindi ko ino-on yung always on display. Kasi ang pagkakaalam ko kasi na pagka naka-on yung always on display mo, palagi siyang nakabukas itong face watch niya. So malakas yun mag-consume ng battery. So sa akin, naka-off yun. Naka-on lang yung rest to wake. Tama ba? So yun na po yun. Nakaganon lang. Pag ginanon mo siya, kusa siyang magliliwanag, makikita mo yung oras. Napakaganda nito kapag kagabi. Ito yung gustong-gusto ko. Kasi pagkagabi, pagka madilim, pagka walang ilaw, pag ginanong ko lang siya, makikita ko na agad yung oras. Tsaka malalaki yung numbers. Unlike sa quartz watches ko, sa mga digital na pagkagabi, medyo mahirap kasi maliliit yung numbers. Titingnan mo pa ng patagalan. So ito na, when it comes to battery, nakalagay sa manual nito at sa advertisement niya na yung battery is aabot ng 21 days after fully charged. Pero sa akin kasi, umaabot siya ngayon. Ano ba ngayon? Kakatingin ko lang kanina. May natira pa siya ng 14% na battery. Kakatingin ko lang ngayon. Tinignan ko dyan sa phone ko kasi makikita mo doon kung kailan ko huling nag-charge. So, yung last charge ko nito is 33 days ago. At may natira pa siya na 14% na battery. So, 33 days, may 14% pa na battery. Aabot siguro ito ng 40 days. Or lagpas pa ng konti. Kasi may 14% pa na natitira. So, napakakunat ng battery nito. Kasi yung battery po niya is 700 mAh. Isa siya sa may pinakamalaking battery sa pagkakaalam ko sa mga smartwatches. Kaya makunat talaga siya. Pero depende po yun sa paggamit nyo. Depende sa paggamit nyo
smartwatch nyo. So sa akin kasi, hindi ko ginagamit yung GPS. Ito yung sasabihin ko sa inyo, hindi ko ginagamit yung GPS kasi hindi ko naman talaga kailangan yung GPS. Hindi ko rin ginagamit yung always on display. So Bluetooth yun, always on yung Bluetooth ko kasi gustong gusto ko yung nakakonect siya sa phone ko para updated yung oras talagang in very second niya is accurate kasi connected sa phone. And then yung weather update, ito yung pinaka importante sa akin, yung weather update, kung malamig ba ngayon o kung sobrang init, tsaka yung nakikita ko yung UVI, kung kahit nasa loob ako ng bahay at pakikita kong lalabas ko kung gaano ba katindi yung init. Yun yung mga importante sa akin, yung mga basic lang. So yung weather update, yan, tapos yung timekeeping, yan lang yung pinaka-importante sa akin. Yung the rest, di ko na kailangan yun. Although andyan naman siya, andyan siya, yung step, na monitor niya yung step, yung calories, pero sa akin, hindi ako gano'n nagre-rely dyan, hindi ko siya gano'n pinapansin, yung basta para sa akin, yung oras talaga, yung saktong-sakto yung oras, tsaka yung weather update, yun lang. Kaya kung sa inyo, interesado kayong bumili nitong Amazfit TRX3, pwede po siya pang harabas. Kasi ginagamit ko siya everyday. Pwede, siya, sa trabaho ko halos ito yung ginagamit ko, araw-araw. Pag mag-workout, ito rin. Pag matutulog, ito rin. Hindi ako nag-worry na kahit ko siya, mabang. Kasi mukhang matibay siya. Yung bezel niya kasi stainless steel. Pero wag niyo naman masyadong abusuhin kasi wala naman talagang tatagal na gamit kapag hindi niyo iningatan. So yun lang mga boss.